heater core bypass para mawala yung init sa dashboard na yung nagpapahilaw sa lamig ng aircon natin. Ito yung heater core hose nating iba-bypass. Dalawa yan nakakabit sa heater core. Ito. Ito yung binili ko sa Shopee. May mga set na, pero ito yung ginawa ko para makamura at siguradong siya, stainless steel ang makukuha ko. Dito naman mas maganda kung yung makukuha yung clamp, yung edge niya medyo paangat. Ayan, paangat siya para hindi siya mag-slice doon sa rubber pag hinihigpitan natin. Kadalasan kasi pag flat lang yan, nag-i-slice siya. At dapat sakto lang yung higpit. Pag medyo umangat na yung rubber o nag-bulge na siya, okay na yan. Ito naman yung pinagtabasan ko kanina. Nilagyan ko lang ng ng electrical tape para may para may cap yung pinag-alisan natin ng hose sa heater core. Dito nyo siya ilalagay. Tingnan nyo, malinis tingnan at siguradong hindi papasukin ng tubig o ng mga insekto yung heater core. Ito ilalagay na natin. Pwede mo namang bawasan yung hose ng heater core, slice mo para hindi masyadong mahaba. Pero sa akin kasi okay na yan, para pwede ko siyang ibalik ulit sa original. Halimbawa pupuntang Baguio, pwede mo siyang maibalik kasi kailangan doon ng heater. Nilagyan ko lang ng zip tie para hindi masyado laylay. Pwede namang wala kasi okay lang naman yan. Kanina nabawasan yung coolant natin dahil tumagas pag alis natin ng hose. So dadagdagan natin yan at i-burp natin. Pisil-pisilin mo lang yung para lumabas yung hangin. Ayan, tapos start na. Dagdagan lang ulit ng coolant hanggang sa pag mawala na yung bula, okay na yan. Halimbawa kung walang coolant, distilled water, okay na. Konti lang naman. Pag mainit na yung engine, double check nyo to. Tingnan nyo kung may tagas. Kasi nagkakaroon yan ng pressure, baka kulang sa higpit. Kung wala naman, okay na yan. Pag ganyang wala ng bula, okay na yan. Pwede nyo nang ibalik yung radiator cap.